Catherine Bernardo spotted na nagmamadaling umuwi, no? Mula po sa ABS-CBN Ball 2025. Ito pa lang dahilan. But before that, if you haven't seen, so si Catherine Bernardo isa sa pinakaabangan na star dito po sa nasabing ABS-CBN Ball that brings together prominent faces from the Kapamilya family, not just to celebrate their artistry but also to stand united for a cause that has touched countless lives. The event is known for its sartorial elegance, with artists walking on the red carpet in carefully chosen ensembles, yet it still upholds its true essence in its commitment to community and advocacy. So dito po, talaga namang masasabing head turner itong si Miss Catherine Bernardo during that night dahil po sa simplicity, no? Kasi nasanay tayo na kapag may mga ganitong event, talaga pinaghahandaan ni Miss Catherine. Pati po yung makeup niya, very simple. Yung looks niya, at is, no? Kung ano po siya, wala siyang, di niya kailangang gumamit ng parang new haircut, diba? Katulad ng ginawa niya dati na parang maikli yung buhok niya. Pero this time, is talagang ito na mismo yung buhok niya. Naglagay lang siya ng extension, pinahaba lang yung buhok. Pero, alam niyo po ba na mas chika ngayon, pinag-uusapan po ngayon, dito po sa social media platform, na yung magkasabay kasi na rumampa. Halos magkasunod po sila ni Miss Catherine Bernardo at Mr. Daniel Padilla sa pagrampa. Nauna po yung mga incognito stars, tapos sumunod po si Miss Catherine. Kaya naman dahil po dito, talagang naging usap-usapan po sila sa social media kung ano nga bang kaganapan backstage, no, bago sila pumasok ng place is kasi this is gonna be the first time na makikita natin sila na magkasama sa isang event. Kasi diba, there are times na talagang hindi sila nabibigyan ng chance sa magkita or magkasama. Pero eto nga, dahil nakita natin na naglalakad ng solo si Miss Catherine at walang Daniel Padilla sa kanyang tabi. At hindi lang po yun, may pasabog pa si Miss Catherine dahil inamin niya po sa kanya pong interview with Miss MJ Marfori that she's happy and single. Bagay na talagang nagpangulo sa lahat ng mga netizen. At ilan din sa mga iniintriga na tila baga napaaga di umano ang pag-uwi ni Miss Catherine dito po sa nasabing event kasi namataan po siya na pagkatapos ng rumampa parang hindi niya natinapos yung yung programa, no? Dahil napag-usapan ng yung tambalan nila ni Katniel. Ang tambalang Katniel na binubuo ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, isa sa pinakatanyag noon at pinakamatagal na love team sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Sa loob ng mahigit isang dekada, pinasaya nila ang kanilang mga tagahanga sa pamamagitan ng mga pelikula, teleserye at iba pang proyekto. Subalit noong November 30, 2023, isang nakakagulat na balita ang lobas. Kinumpirma ni Catherine Bernardo ang kanilang paghihiwalay ni Daniel Padilla. Nagsimula ang tambalang Katniel noong 2011 sa youth-oriented show na Growing Up. Dito unang nakita sa publiko ang kanilang chemistry na naging daan upang mabuo ang isang pinakamatagumpay na love team sa bansa. Sumunod dito, nagtambal sila sa iba't ibang proyekto tulad ng Princess and I, That to Believe at mga pelikulang She's Dating the Dancer, Crazy Beautiful You, Barcelona, A Love Untold. Ang kanilang tambalan ay hindi lang talaga sa harap ng kamera, kung hindi ito po'y umabot hanggang sa personal nilang buhay, ano? Pero iniintriga po sila ngayon na tila baga may iwasang naganap. Dahil according po dun sa news, no, na lumabas na parang ito raw po si Miss Catherine ay maagang umuwi, hindi niya tinapos yung nasabing event. At ayon pa sa ibang mga videos na nagkalat, ay hindi po nag-attempt itong si Daniel Padilla na lumapit kay Catherine. No, para po siya ay kausapin or makipag-banding dahil si Mr. Daniel po ay talagang ang kasama niya lang all throughout the night is yung mga incognito star. So ito po yung nagpapatunay at ito rin po yung parang katunayan talaga na wala talagang katotohanan na nagkakamabutihan muli itong si Daniel at saka si Miss Catherine Bernardo na bagay na ikinakalat naman ni Manay Christy Fermin. Sinasabi niya sa kanyang channel na kahit pagbali-balik ta rin pa man daw, si Daniel pa din ang nilalaman ng puso ni Catherine. So yan po yung sinasabi niya. So yun po ay binasag po nila, no? Doon po sa pangyayari na yun. Kaya talagang alam niyo doon sa pangyayari na ABS-CBN Ball, marami pong pwedeng maraming pwedeng mapatunayan. Unang-una, pinatunayan ni Miss Catherine na siya po ay single at wala siyang ready to mingle, ganon. Parang ganon yan eh. Hindi man niya inelaborate, no, na kung ano po yung pagkakasingle niya or what, pero happy tayong lahat to know that she's still single and ready to mingle.
Kayo na po ang humusga. And for that, magbasa tayo ng mga komento ninyo patungkol sa latest updates. So, unahin natin si Miss Jerome. Sabi niya, single si Kat at single din si Daniel. Kaya, the long wait is over for comeback. And then sabi ni Miss Elena Galgo, hindi ni tinigilan ni OG si Kat. Sobrang galit ni OG. Di kung si Mayor ang boyfriend ni Kat, di wala man lang problema sa single siya. Pipili siya kung sino man ang nagustuhan. Ayun, tanaman yung kanyang comments with regards to this. Na parang nasabi dito ni Ma'am si Elena na parang sobra yung, ewan ko hindi ko alam kung ano pong dahilan kung bakit pinipilit po nila yon. Si Miss Catherine Bernardo na nga po talaga yung nagsabi. Well, in fact, maliban na lang talaga na kung talagang nililihim talaga ni Miss Catherine yun. Diba? And another one, sabi pa niya, sabi na isang ko, may Miss Darrets at sa fans na rin, na tulad ko at mga bashers na rin. Ito lang opinion ko dyan. Bakit kasi sa simula pa lang nang pumutok ang balita tungkol kay Mayor Catherine, bakit hindi agad nagsalita yung kampo ni Catherine at nung Mayor para patay ng issue? Tapos ngayon mo kailan malala ng issue tsaka si Catherine nagsasalita. Pasintabi na lang po Miss Tareds at sa lahat. Palagay ko si Catherine at Mayor talaga. Kaya niya sinabi na single siya ngayon kasi nga diba may movie siyang gagawin at may career siyang iniingatan. Siyempre sasabihin talaga ni Catherine na single siya. So ito yung kanyang opinion with regards to this na parang sinasabi nito na isa sa mga dahilan kung bakit itinatanggi ni Miss Catherine dahil may iniingatan po siyang karera na maaapektuhan yung karir niya pag sinabing sila nga ni Mayor. So sabi niya pa, hindi maapektuhan yung mga proyekto niyang paparating at maging maganda pa rin yung image niya. Sorry ganun po kasi ang observation ko sa nangyayari kay Catherine ngayon. Sabi niya, kung okay lang, kung okay kay Catherine, ay masasabi kong ako na totoo kasi huli lalabas at lalabasin ang katotohanan. Okay lang kahit mabash ako. Sa opinion ko, baka yan din ang dahilan ko bakit huminto si Alden sa panliligaw. Huminto at hindi binasted. Ayan. So ito yung kanyang opinion with regards to this. At grabe po, diba? And of course, okay lang kahit mabash ako sa opinion ko. Baka yan din ang dahilan mo bakit huminto si Alden sa panliligaw. Huminto at hindi binasted. Huwag na tayo maghanap ng proof tungkol doon sa Mayor at kay Catherine kasi mismo residente na rin ang Rosena ang nagsasabi na sighting si Catherine sa lugar nila. Pero in fairness, kilig talaga ang mga binigay ni Alden at Catherine sa ating masa. Sana magkaroon nga ulit sila ng proyekto. So, yun yung sinasabi ni Ma'am Sheen, Mami Ret, na meron nga daw mga sightings na si Catherine pero walang nasibo. Sa dami ng mga ng mga tao dun sa Lucena, ba't wala ni isa mang resibo? Sabi ni Senamante, ayun na naman Ma'am Darets, wag na umasa na sila ni Alden kasi wala nga inamin si Kat, dami nalilig sa kanya pero wala pa rin inaamin. Mahirap umasa kay Tisoy, fly high ka na lang, yaan mo na si Kat. Kung ayaw sa'yo, edi wag, magkakita ka pa ng na magmamahal sa'yo. I-extreme Tisoy kami. Ayan, sabi ni Miss Evelyn, Miss Darren, sinantay ko na lang talaga yung matabis na oo kay Alden. Ayaw pa kasi ni Catherine mag-asawa na, alala ko noon sabi ni Kat, 34 pa siya na mag-asawa. Tama nga naman, maging single muna kasi Kat, baka magkamali muli siya sila ni Alden, di maganda pagdating ng panahon. Ayan, ito naman yung kanyang opinion with regards to this. And another one, sabi ni Miss Marilu, if Kat is stating that she's single and denying any relationship with Alden, then Alden has the right to openly pursue any women in show business or someone outside show business. Go Alden, open your eyes. There's so many quality women out there who don't have too much controversies attached to their names. Good luck, RG. Ayan, ito naman yung opinion naman ni Miss Marilu Ching. Another one, sabi ni Miss Crazy Little Things, sayang mag-effort ni Alden, na-rent pa ng eroplano yan para makapunta sa birthday niya. Nanahimik siya, pero since in-invite siya ni Kat, umanta siya agad. Sabi ni Sir Compatible, naku, ang laki ng ewan. Pag pinagpilitan niya si Tisoy dyan sa mayor na yan, Diyos ko, pang ilan na siya sa buhay niyan, pang 5 or 6. Gising girl, kay Tisoy. Una't huli kang mamahalin, no ka ba? Very true. Diba? Yan po yung isa sa mga nila eh. And sabi ni Ida Villaluz, ay nako, common sense. Kaya ala nang napasok na iba sa Bernardo Mansion of couple na sila. Wala na din maglakas. Manligaw kay Kat natin sila na Richard, di matitibag ni naman Kat Rich. Nagsolo na sila, di ba? Sabi Kat, thanks and nahawak both ganda niya at buong pagkatao ni Kat. God bless Kat Rich both more. And another one, sabi ni Miss Corazon, I love how Catherine Bernardo looks during the ABS-CBN ball. She was simply dressed without so much accessories, yet she was elegant. Another round of applause for Catherine. Sabi ni Miss Alice Calisin, alam kasi ng ibang vlogger creator, dadami views nila pag sikat ang content nila. Million followers kasi sikat, kaya tamigan na kayo mga vloggers na fake. Ayan, so ganito naman yung kanyang opinion with regards to this.
At of course, maraming salamat po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!